Topic natin dito sa atin, ito pong, yung sinabi po ni Ascuña. Kasi masyadong ano na 'tong mga committee na 'to, yung House Committee. Marami na pong nagsasabi na ito po mali yung ginagawa nila, pati po yung mga dilawan na broadcaster, 'no? Nila, mapaliwanag kung bakit sinasabi nila na sufficient. Alam niyo po ang meaning ng sufficient, sapat na. Wala ka na pong idadagdag pa. Pero ito po, Supreme Court Justice 'to, kaya mas maganda po yung pananaw nito. Basahin po natin. Ayon kay Ascuña na isa ring framer ng 1987 Constitution, hindi lang po siya Supreme Court Justice. Siya rin po ang isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. Kaya po, kung meron pong may karapatan na magsabi na yan ba ay naaayon sa saligang batas, eto pong tao na to. Kasi sumulat po siya eh. Kasama pa siya sa mga sumulat ng konstitusyon. Ako, alam ko, nung nag-aaral ako, sinulatan ko lang yung konstitusyon. Sinulatan. Padong, parang awa mo na, wag mo na ulitin yung joke. Sinulatan ko lang yung konstitusyon. Ito po talaga nagsulat ng konstitusyon ng Saligang Batas 1987. Kay Adolf Ascuña. Ayon kay Ascuña, na isa ring framer ng 1987 Constitution, ang kasalukuyang hakbang ng Kamara ay tila bordering on a fishing expedition. Naghahanap na ng ebidensya lampas sa dapat nitong saklaw. Ito po ang sinabi talaga ni Ascuña. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. Kita nyo, natututo tayo pag mga magagaling sa batas. Yun pala yun, kaya pala. Kaya pala sila mali, no? Essentially, yung ginagawa nila, ini-improve nila yung evidence. Kasi ito yung kinakatwiran nito nila Redon tsaka nitong mga Justice Committee. Justified daw po, ayon sa kanila, magpasabpina ng mga ebidensya. Di ba? Naaayon daw yan sa saligang batas. Trabaho daw nila yan. Eto po, gumawa ng saligang batas, nagsasabi na hindi nyo trabaho yan. Kanino kayo maniniwala? Sa nag-i-interpret ng sarili nila sa saligang batas o yung gumawa mismo ng saligang batas? Putang, marunong pa kayo. Kung pilosopo yan si Ascuña, sabihin pa niya, marunong pa kayo sa amin. Ano sinasabi niyong ayon sa saligang batas yung ginagawa niyo? Kami na nga gumawa ng saligang batas eh. Tignan po ninyo ha. Ang sabi po ni Ascuña ang liwanag eh. Ulitin ko lang para essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. Kung may ebidensya na po na sinubmit yung complainants, hindi mo pala pwede yang i-improve. Pag sinabi po ng complainant na si BP Sara, excuse, pag yung complainant nagsabi, si BP Sara ay mayroong unexplained wealth. Ano yung ebidensya niya? Hindi po kayo
Hindi niyo po trabaho na kayo maghanap ng ebidensya dun sa complainant. Hindi niyo pala puwedeng i-improve yung evidence. Kaya nautakan sila dito ni De Lima, eh. Di ko alam kung nautakan o kasabwat sila ni De Lima. Saan ka nakakita na yung pangunahing nagsasabi, "Wala pa po tayo diyan." Sabi ni De Lima, "Hindi pa po natin, dapat, suriin yung mga ebidensya." Kailan pala dapat suriin? Ngayon ngayon nakita niyo, dahil hindi niyo sinuri yung ebidensya, yun pala kulang. Kaya nanghingi sila, nagpapasabina pala. Yan pala yung kahulugan nun. Kung bakit bawal mong isabina, nalilito kasi ako rin mismo nalilito. Ano yung dapat mo lang isabina? Kita niyo po, pag i-improve mo yung ebidensya, hindi po to black and white na, kasi yung meaning kasi, yung pagkakaunawa ko po bago ko to nabasa si Ascuña, ang pagkakaunawa ko po, walang ebidensya talaga 'tong mga 'to, naghahanap lang. Eto po, may salita pong bawal mong i-improve yung ebidensya mong hawak. So magpapasya ka kung karapat-dapat bang ma-impeach si VP Sara batay sa ebidensya. Eto yung bumabagabag sa aking utak sa sinasabi ng mga abogado, kasi nagandahan ako sa abogado ni VP Sara, eh. May sinasabi siya na, ah, evidence at hand. Ito ang meaning nun. Hindi, bakit may pagtatalo ka ako? Bakit sinasabi nung magandang abogada ni VP Sara na evidence at hand lang ang pag-uusapan? Sinasabi naman ng mga nila Ridon at nila mga Justice Committee na pwede silang magpasabina ng mga ebidensya. Eto po, yung paliwanag na 'to ni Ascuña nagbigay linaw sa akin. Bawal mong i-improve yung hawak mong ebidensya. 'Pag in-improve mo 'yan, 'pag naghagilap ka ng ebidensya, fishing expedition. Ang galing, ganito talaga yung mga nagiging Supreme Court Justice. Tapos sasabihin mo Redon, mini-mislead ni VP Sara yung Supreme Court Justice. Mini-mislead ni VP Sara. Ako po, kahit ako maka-Duterte, pero sinasabi ko na sa inyo, mas magaling sa batas ang mga Supreme Court Justice kaysa kay VP Sara. Kasi na-practice nila. Mga naging justice sila. Si VP Sara, na-practice niya yung paano mamuno bilang naintindihan nyo? Iba-iba rin po yan. Maaring magagaling kayo pare-pareho, pero kinakailangan mo ring ma-practice. Yun yung sinasabi natin. Yung mga naniniwala na matatalo, na si Marcoleta ay ropor na abogado kumpara kay Carpio. Ang tanong, kailan pa ba nag-practice yan si Carpio na makipagdebate? Debate po usapan, eh. Si Marcoleta po siya, nakikita nyo, debate sa Senado. Pag isa lang siya, pinagtulungan nga siya sa House of Representatives. Oh. Tinuro-duro pa nga siya ni Paduano, kinain pa nga yung hopya niya, eh. Sanay si Marcoleta sa debate. Si Carpio, maaring magaling si Carpio sa batas, pero kulang na sa practice. Kaya nga yung mga professional, nagpa-practice araw-araw, eh. Kinakailangan mo i-practice kung anong meron kang kakayahan. Yun po yun. Hindi po pwede na, halimbawa po, yung mga kaklase ko, halimbawa, marami kong kaklase mas matalino sa akin. Ibig bang sabihin mas magaling sila mag-vlog? Hindi. Mas magaling ako mag-vlog kasi hindi naman sila vlogger, eh. Nakuha nyo? Hindi nila na-practice yung paano magsalita, yung mga may bigla ang mang-aasar sa'yo, may bigla ang magtatanong sa'yo, hindi nila na-practice. Pero mas matalino ba sila sa akin?
Puwede. Ang talino naman ano yan, eh, pinanganak ka, yung ano na yan, 'di ba? Parang itak yan, eh. O eto itak, mas maano 'to kung hinahasa mo. Eh, kung mapurol na yung itak, tatalunin ng kutsilyo yan. Ganun lang po yun. Maaaring kumpara, itak si Carpio, kutsilyo lang si Marcoleta, pero hindi siya mananalo ng debate dahil kulang siya sa practice. Nakuha niyo? Practice makes perfect. Ah, bakit ko ba ano, nasaan na ba tayo? Eto po. So, essentially sabi ni Ascuna, bordering, yan fishing expedition. Okay. Pinaliwanag ni Ascuna na ang tungkulin ng kamara sa impeachment ay limitado sa pagtukoy kung may sapat na basihan ng reklamo at hindi ang aktibong pangangalap o pagdadagdag ng ebidensya. Hindi nyo pala tungkulin yan. Kaya tama si BP Sara, overreach yung ginagawa nyo. Ha? Oh. Bakit tama si BP Sara? Overreach kayo. Masyado kayong mayaman. Oh, Padong, nagpatawa ka na naman na wala nakaintindi. Overreach kayo. Masyado kayong mayaman. The evidence, ay ito pa. Because the evidence that is being sought does not come from the complainants, it is coming from the committee. That should not be the case. Ayun po. So, hindi po galing sa complainant yung mga ebidensya. Hindi po nararapat daw yan, sabi. They can just examine it, Duterte Salen, in an executive session. But they should not be the ones to expound on the discrepancies. That will be preempting the role of the Senate. Ayun pala, pati pala yung pagsusuri sa salin, bawal po nilang gawin. Dahil trabaho na po yan ng Senado. Yan po yung sinasabi ni BP Sara na overreach sila. Sinusobrahan nila yung trabaho nila. Overreach sila dahil masyado silang maraming maleta, kaya sila overreach, sobrang yaman. Maraming salamat po, Justice Ascuna. Yan po ang mga kinakailangan talaga namin. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag na dito po. Yan po kasi mga ano namin yan, mga kakulangan po namin yan. Bilang hindi naman kami mga abogado. Thank you very much po. Kaya lang, syempre, ang maganda lang dito sa atin, dahil pare-pareho po tayong hindi abogado, nauunawaan ko po, ito po, nagpapaliwanag po ako, hindi po from the point of view ng isang attorney, kung hindi from the point of view lang po ng wala pong background sa law. Kaya po kinakailangan pa rin kami kasi marami po nagko-question, Padong, hindi na kayo kinakailangan mga vlogger. Ang dami ng abogadong vlogger. Alam niyo po, meron po silang hindi kayang ipaliwanag na kami lang po nakakapagpaliwanag. Dahil masyado na pong expose sila eh. Masyado na silang expose sa batas. Hindi na nila matanggal sa system nila na kada magsasalita sila ayon sa Benjamin versus the Republic of the Philippines. Lagi po sila may ganun. Tayo po, ang gusto nating maunawaan, ano ba yung silbi niyan sa mga pangkaraniwan tao? Yan po yun. From the point of view ninyo, nating mga hindi abogado. Kaya wag nyo na po kaming ismulin. Tama pong mas magaling sila sa batas sa amin. Pero mas magaling po kami sa mga common sense. Kasi ang dami pong mga abogado, magtotohanan po tayo. Hindi naman nila kayang pasimplehin yung alam nila. Samantalang kami, kaya naming unawain yung sinasabi nila, kaya pa namin pasimplehin. Ako po hindi po ako naniniwala kasi dalawa po yung thoughts diyan. Habang hindi ka naintindihan, mas lalo kang magaling kasi ay, ang galing niya, hindi namin naintindihan. No? Kasi ang galing niya eh.
Ako po naniniwala, kung naiintindihan ng mga tao yung